Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, dyan sa inyo, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong topic ko ngayon. Mukhang magandang balita ito, mga kabunyog, lumalaki ang tsansa, hindi lulusot sa Senado ang economic tsa-tsa. Magandang balita ito, mga kabunyog. Ako sa pagkaya ko, habang dumaraan yung araw, parang nagkakaroon ng posibilidad. Tama yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros. Mahirap sabihin yung sinasabi nila Subiri, nila Angara, na malulusot sa Senado yung economic tsa-tsa. Habang dumadaan ang araw, parang nakikita ko may tsansang hindi. Bakit po? Excuse. Hilario Monsanto, good morning. Bakit po natin nasabi? Mga kabunyog, kapag pagbabago ng konstitusyon, amendment sa konstitusyon, 3/4 ng Senado ang kailangang boto. 3/4. So ang 3/4, sa 24, kailangan nila ng 18. 18 na kongresista. So kung 24 sila, dapat may 7 senador na kukontra sa tsa-tsa. May 7. So yan, mga kabunyog, 7 ang kailangan. Binilang natin nung nakaraan. Sabi natin, sigurado na halos si Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel. So may 2 na. 5 na lang ang kailangan natin. 5 na lang. 5 na lang ang kailangan. Ngayon, sabi natin, si Chis Escudero, pwedeng mahatak pa yan. Si Nancy Binay, pwedeng mahatak pa yan. Baka si Grace po, mahatak pa yan. Di ilan na yan? 5 na. 5 na. Mga 5 na yan. Ngayon, may latest na statement itong si Senadora Cynthia Villar. Sabi dito, proposed economic tsa-tsa, not important. O yan. Mag-ina yan na boto. So 2 yan. Pag hindi bumoto si Cynthia Villar at si Mark Villar pabor sa economic tsa-tsa, medyo malaki-laki ang tsansang hindi lumusot, mga kabunyog. Si Ningning Almelor Ibarrientos, magandang araw. Kay Julius Cali, kay Cherry Ocampo Cruz, magandang araw sa inyong lahat. So ito ibig sabihin, medyo lumalakas yung tsansang hindi makalusot ang tsa-tsa sa Senado. Bakit? Pag may 7 na senador na kumontra sa tsa-tsa, dito sa economic tsa-tsa, hindi na yan lulusot. Bakit 7 lang? 3/4 ang kailangan na boto para lumusot yan. So kung 3/4 yan, 18 ang dapat makuha na boto. Pag may 18 na boto na nakuha, lusot na yan. So kung 24 ang senador, dapat may 7 nakokontra, mga kabunyog. May 7 nakokontra. At ito, ang statement ni Cynthia Villar, kontra din pala sila sa tsa-tsa. Kontra din pala sa economic tsa-tsa itong sila Villar. Panoorin nyo, mga kabunyog. Senator Cynthia Villar does not believe that the country needs to amend the Constitution to pave the way to economic development. According to Villar, this can be attained through passing necessary laws. An entrepreneur herself, Villar says business groups want the government to focus instead on curbing corruption and improve the business climate in the country. Lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila minor Hindi naman importante. And if we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi sinasabi ng mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo. The Senate and the House of Representatives have been discussing their own versions of the proposed amendments to certain economic provisions of the Charter relating to public services, education, and advertising industry. For Senator Amy Marcos, the real motive. O yan
So dito, medyo maganda-ganda ang stand nito ni Villar. Sa bagay, entrepreneur kasi si Villar eh. Siyempre, ang interest dyan nila Villar, hindi nila dapat makakompetensya ang dayuhan. Gusto nila Villar, sila makapagnegosyo ng buwelo. Makontrol nila ang negosyo sa Pilipinas. Kaya actually, makasarili din ang interest ni Villar dyan. Ang pinoprotektahan din ni Villar dyan, yung sariling interest. Pero sa isang banda, dahil sa pagpoprotekta ng sariling interest nila Villar, ng mga negosyo nila, ay kukontra siya sa economic tchatcha. So, at least, madadagdag siya sa mga boboto ng no to economic tchatcha. Ay mag-ina yan eh. So, 2 boto yan. 2 boto yan, mga kabunyog. 2 boto yan. Si Mark Villar sa Cynthia Villar. Plus, si Pimentel at si Risa, 4 na. 3 na lang kailangan natin. Si JB Ejercito. Naninindigan nga pala si JB Ejercito. Hindi siya payag sa economic tchatcha. So, 5 na. 5 na yan, mga kabunyog. So, lumalaki ang tsansang hindi lulusot sa Senado ang economic tchatcha. Lumalaki ang tsansa. Ang kailangan diyang makumbinse, sila Binay, saka si Chis Escudero. Kasi yan yung medyo yan yung mga hindi bumubuntot sa Malacanang eh. Yung kasing ibang mga senador, talagang sunod-sunuran kung anong sabihin ng Malacanang. Si Subiri, si Angara, yan. Sunod-sunuran yan, sila Gatchalian. Sunod-sunuran yan sa sabihin ng Malacanang. Sa pagkakataong ito, medyo maganda-ganda ang stand ni Binay. Bagamat sarili din ng interest niya kasi siyempre threat sa kanilang negosyo yung pagpasok ng mga dayuhan. Pero ano't ano man, makakadagdag sa boto ng no to economic tchatcha itong si Villar, yung mag-ina. Cynthia at saka Mark, 2 na. Si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel, 4 na. Si JB Ejercito, 5 na. So, ano yan? Mukhang malaki-laki ang tsansa nito na hindi lumusot ang economic tchatcha sa Senado. Sa ganitong tayo, sa ganitong ano. Kaya tama yung sinabi ni Risa Hontiveros, wag dapat isipin nila Subiri na sure win na sa Senado ang economic tchatcha. Maraming mga senador ang posibleng magbago pa ang desisyon. May marami pang senador hindi pa nakakadesisyon. Edgardo Bernardino, akala ko 8 ang kailangan kasi 24 senators. Hindi, 18 ang 18 ang kailangan nila. Para hindi makuha yung 18, dapat makapito. 7 yung kailangang magkontra. Yun ang pagkakapaliwanag ni Senadora Risa Hontiveros niyan eh. So sa ngayon, dito sa development na ito, sabi ni Queen Heavy Industries Corporation, Cayetano bitbit ng Villar, pwede. Yan yung malaki ang tsansa diyan. At saka si Amy Marcos, dahil din sa away nila ng kapatid niya, saka ng mga Romualdez, mukhang kukontra din si Amy Marcos sa tchatcha eh. Ito, panoorin nyo. The Senate and the House of Representatives have been discussing their own versions of the proposed amendments to certain economic provisions of the Charter relating to public services, education, and advertising industry. For Senator Amy Marcos, the real motive behind tchatcha remains doubtful. Without mentioning names, the presidential sister believes certain lawmakers intend to amend not the economic provisions but the political ones instead. Ako naman, yan na nga yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Di buksan na yung pag-uusapan. Kung talaga yun ang gusto, di magpakatotoo na. Sister, ngayon pa lang. Now na, pag-usapan na yan. Last month, Senate President Kabunyog, mukhang baka mahatak pa itong si Amy Marcos na hindi bumoto sa economic tchatcha. Kasi lumalalim ang away nila ng kanyang kapatid at saka ng pinsan niya. Lumalalim eh. Ay, siyempre, ipapakita ni Amy. Papanindigan ni Amy. Kaya ito mga kabunyog, mukhang ang tatalo sa tchatcha sa Senado, kaya hindi lulusot,
Siyempre yung away ng Romualdez, away ni kasi talagang dinudurog din si Amy Marcos ng mga kongresista eh. Ay alam naman ni Amy Marcos na ang nasa likod niyan ng pandudurog sa kanya yung pinsan niya na si Martin. Ay lumalalim ang away nila ngayon ni Martin Romualdez. Kaya sa bandang uli, baka tumindig si Amy Marcos, no to chacha. No to economic chacha. So kapag ganyan yung takbo, si Amy Marcos, no to economic chacha. Si Villar, yung mag-ina, no to economic chacha. Ay mukhang hindi lulusot na yan sa Senado. Hindi na yan lulusot sa Senado, mga kabunyog. Kaya, pito lang ang kailangan. Kaya yan mga kabunyog yan ang update natin. Sabi ko, ina-analyze ko yung alignments yung mga alignments. Nagsalita na si Villar. Hindi siya kumporme sa economic chacha. Ito namang si Amy Marcos parang hindi na rin kumporme. Kasi sabi niya ang totoong agenda diyan political, hindi naman economic. Ay mukhang napipiko na rin itong si Amy kasi tinitira siya ng mga kongresista. Dinudurog siya eh. Ay alam niyang nasa likod ng mga yan, yung kanyang pinsan. Gagantihan niya yan. Hindi siya buboto ngayon sa economic chacha. Ngayon, di ilan na yan? 5 na yan. 5 na. Yung mag-inang Villar. Si Risa, si Coco. Tapos si Amy, 5 na. Si JB Ejercito yata, ang alam ko. Si JB Ejercito, no eh. 6 na. Sabi ni JJ, paano siya tinira? Ay, di ba? Di ba ang daming mga statements ng mga kongresista na binabanatan nila itong si Amy Marcos. Kaya sa isang banda, bagamat hindi tayo kumbinsido kay Amy at saka kila Villar, pero samantalahin na rin natin, nabuboto sila ng no sa chacha, okay na rin yan. Pero hindi ibig sabihin niyang ibuboto natin sila sa Senado. Hindi ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, kung buboto sila ng no to chacha, okay na rin yan. Makakadagdag sila sa no. Pero hindi ibig sabihin yan na ini-endorse na natin si Amy Marcos at si Villar. Hindi. Okay. So maganda tong development na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.